Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang, at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at sinashoutout natin ang lahat ng mga magulang, mga nanay, mama, ano pa ba tawag ninyo? Inay, ano pa ba? Mami, o kung ano pa mang tawag sa lahat ng mga silang sa atin sa mundong ito. At dalangin natin at ipanalangin natin ang patuloy na kalakasan ng pangangatawan nang sa ganon ay patuloy din nilang magampanan ang misyon bilang maging isang ina. Muli palapakan natin ang mga nanay. Sa linggong ito, ang mga ipinahayag sa atin, lalo tigit sa ating mabuting balita, ay isang mensahe ng paghahabilin, isang mensahe na iniiwan Jesus sa kanyang mga alagad bago siya tuluyang umalis sa mundong ito. So ngayong linggo, may isa pang linggo, ipagdiriwang natin ang pag-akyat niya sa langit. Kung kaya't sa mga huling araw, sa mga huling sandali na makakasama siya ng mga alagad, ay binubusog niya na ng mga pangaral, mga habilin, na mga dapat gawin ng mga alagad para nang sa ganon ay magpatuloy ang misyon at sila po ay hindi panghinaan ng loob. Pakisabi nga sa katabi, mamaalam ka na. Kung sakali lang po, no? Kung sakali lang na mayroon pa tayong isang linggo, ano ba ang dapat mong gawin? Kasi ito yung halimbawa na ipinapakita ni Kristo. Di ba, habang siya ay naririto pa, bago pa yung kaganapan ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay, tinuruan niya na ang kanyang mga alagad
Lahat ng mga dapat na ituro sa mga alagad, ibinigay na niya. Lalo tigit ang pagkilala sa Diyos Ama at yung pagkilala rin sa Kanya bilang anak ng Diyos. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Tinuruan niya ang mga alagad, pinakita niya muna paano magpagaling ng mga may sakit, paano magpalayas ng mga demonyo, at paano magturo sa mga tao. Ipinakita niya yan. At sinubukan din niya ang mga alagad na nang sila ay pahayuin, humayo kayo, sinusugo sila ng dalawa-dalawa, magtungo kayo sa iba't ibang bayan, at sa pangalan, sa aking pangalan, kayo ay makakagawa ng marami pang mga kababalaghan. Kaya nga sa unang pagbasa at sa ikalawang pagbasa, ito yung mga gawain na ng mga apostol na nakita, natutunan nila mismo kay Jesus. Kaya ngayon, yung habilin nga ni Kristo na sinasabing, huwag kayong mag-alala, hindi kayo pababayaan dahil darating ang katotohanan o espiritu ng katotohanan. Naintindihan po ba? Kaya nga namamaalam na si Jesus. Pero sa kanyang pag-alis, may iniahabilin pa sa kanila. May iiwan sa kanila. At yung pangako na may darating at yan ang espiritu ng katotohanan. So, yung confidence ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na magagawa nila ang kanilang mga misyon at mga responsibilidad dahil naibigay naman na ni Jesus ang lahat ng kanilang kakailanganin. Pakisabi nga ulit sa katabi, kaya mo na yan. Kaya mo na yan. Di ba? Kung si Kristo nga na maalam, ba't ikaw ayaw mo mamaalam? Pero bago ka mamaalam, di ba, dapat gawin mo na ang lahat ng mga dapat mong gawin. Ibigay mo na ang mga dapat mong ibigay. Lalo tigit, sa mga magulang na naririto, inihahanda niyo na ba ang inyong mga anak sa mga panahong ito at lalo tigit sa mga panahon na wala ka na? Kasi minsan sinasabi ninyo, paano na kayo pag wala na kami? Di ba ganyan ang mga linyahan? Paano na kayo pag wala na kami? Mahihirapan talaga ang mga anak kapag lahat na lang kayo ang gumagawa. Turuan ninyo, ituro ninyo paano gawin. Ipakita ninyo para nang sa ganon ay talagang buo rin ang inyong kalooban na aalis kayo pero alam ninyong mabubuhay ang inyong mga anak. Ano ba? Minsan, bakit ayaw mong umalis sa mundong ito? Ano bang ikinakatakot mo? Either wala ka pang nagagawa o kaya naman natatakot ka na iiwan mo sila kasi hindi ka tiwala, nakakayanin nila kapag wala ka na sa mundong ito. Alin sa dalawa? Uy. Ano? Diba? Kaya nga yung role, diba? The moment na may lumabas, diba? Na magkaanak kayo, ang isip nyo doon na. Mula pagkabata, pagiging sanggol, hanggang sa panahon na siya ay sasapit sa tamang gulang, inihahanda na sila. Minsan yung naoobserbahan natin, yung mga henerasyon ngayon, parang mahihina. Pag inisip mo naman, kasalanan ba nilang maging mahina? Sino bang mga naghanda sa kanila? May naghanda ba sa kanila? Inihanda ba sila o napabayaan lang? Marami nga, di ba, mga mag-aasawa na. Hindi inihanda ng mga magulang. Mag-aasawa na lang, hindi pa marunong magluto. Kasi yung iniisip ninyo, nung bata pa sila, ayaw ko silang mahirapan.
O sa kakaisip mo na wag silang mahirapan, pag alis mo sa mundong ito, mahirap ang kanilang dadanasin kasi hindi mo sila inihanda. Di ba? Kala natin minsan kapag yung mga bata inuutusan na maghugas, no, magluto, bata pa lang, maglinis ng bahay, kala mo, ang isipin mo, napakawalang yan naman ng mga magulang na ito, pinapahirapan ng mga bata. Minsan meron kayo makikita dyan sa patio, di ba? May mga bata na murang edad pa lang, nagtitinda na para mabuhay sila. Kumpara sa mga bata na wala nang ginawa kundi mag-computer, hawak ang cellphone kasi binibigay ng mga magulang. Sino ang makakasurvive sa dalawa? Yung banat ang buto. Kaya minsan, tingnan nyo rin, no, yung mga sinasabi nating ayoko silang mahirapan. Pues, kung ayaw nyo silang mahirapan, tinuturuan nyo ba sila para kung mayroon mang paghihirap na maranasan, makakayanan nila. So, aasa na lang sila sa ayuda ninyo. Di ba? Minsan kasalanan din naman natin. Yung kahit na may asawa na, nakadepende pa sa inyo, sa mga senior citizen, lahat nag-aabang sa pensyon. Okay lang darating ang pensyon ni nanay, ni tatay. Diba? Yun na lang at yun. Kasi nga, hindi mo tinuruan paano magsumikap. Yan, ang daming arte sa buhay. Puro kaartihan ang alam. Pero dumiskarte at magtrabaho, mahina ang loob. Malakas ang loob para sagot-sagutin kayo. Malakas ang loob sumagot, pero mahina ang loob paano sila mabuhay na sila lang. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mamaalam ka na, ha? Di ba? Yun naman yan eh. Maganda mapagnilayan natin itong mga bagay na ito, ha? Hindi tayo panghabang buhay. Pwedeng 1 taon na lang, 5 taon pa, 10 taon pa. Pero wag mong sayangin yung mga panahon na nandyan ka kasi isang araw, tatawagin ka na ng Diyos. Kung paanong si Kristo, tinawag na ng Diyos, aakyat ka na. Gusto na kitang makasama ulit. Aakyat na si Jesus. Diba? So, pagnilayan ng mabuti ha, lalo na mamaya sa mga magsiselebrate, sa mga magsiselebrate yan, kasama ninyo mga nanay ninyo, mga magulang ninyo. So, wag lang yung puro salita, kundi ipakita sa gawa, ipakita sa pagkilos ang sinasabi ninyong minamahal namin kayo. Amen?